So, uh, good morning, everyone. Time check. It's 1:58 a.m. So, resume pa rin tayo sa ating uh, tawag dyan, uh, paggawa ng two-story residential building. Bali, natapos ko na yung sanitary layout at saka yung water line layout natin, natapos ko na rin. So, ito na yung kinalabasan. Uh, Inoff ko muna yung ibang layer para klarong makita yung mga pipes natin. So, yung fence lang yung inopen ko para at least makita ng lahat yung boundaries. Gaano kahaba yung pipes. Anyways, ito yung existing natin sa site. And sobrang haba ng lote, which is yung client natin merong uh, shallow well sa rear part, mga almost 4 to 6 meters ata yung depth. Usually conventional yung basta mga provincial conventional yung well by RCPC yung ano uh, yung materials na ginagamit. Anyways, isa tayo dito sa may front view, which is nandito yung ating water meter, then 3/4 na pipe, blue pipe. So, papunta dito. So, as you can see, tatlo ito actually. Meron dalawa yung source natin. Going from uh, water district natin. Next is meron tayong personal nila na ito yung existing lang shallow well na gusto nilang gamitin din. Run by 1 horsepower water pump. And yung dalawa na ito, papunta ito sa main house natin, which is ito na. Actually, may existing rin doon na cartridge type na cartridge type na water filter. So, actually, depende kasi yung magsabi tayong filtration. Depende kung anong gusto mong i-treat. So, usually, pinapa-test muna natin yung tubig kung ano yung kakalabasan, kung pasado ba at saka kung anong kailangang alisin, anong kailangang i-treat. Yun yung klase ng cartridge na bibili natin. So, mura lang naman actually yung magpa-test sa mga DOH accredited na tawag na water testing. And ito usually yung cartridge is mabibili ito usually sa mga actually meron na rin sa mga malls, sa mga known na hardwares, malaking hardwares. So, yun. Pero yung common na cartridge, usually content ito. Sand, meron ding silica, meron ding tawag yung fiber type na cartridge. So, depende kung anong gusto mong alisin sa tubig mo. Usually, yung common na ng tubig, common na problema is yung color which is medyo muddy at saka ikulay kasi tawag yun even though nasa lupa ito
Kasi ngayong era or ngayong tawag yan, ngayong ah, years, ngayong generation, marami na yung population natin. So, it means na ah, yung, yung mga fake, mga, paano ko ba sabihin to? Mga waste ng tao na dumidiretso o at saka hayop na dumidiretso sa may lupa, pumupunta yan sa may under sa water table natin. So, mape-penetrate yan. So, minsan, kung yung well natin, meron tayong tinatawag na shallow well at saka deep well. So, usually yung mga shallow well, ito yung uh, commonly nga yung ano, yung 4 meter well, hindi pa ma-consider na shallow well yan kasi mababa pa yan. Pwede pa yung tawagin surface water eh. Hindi pa medyo na ano, nalilinis ng lupa. So, anyways, uh, ibang topic naman yun sa sunod na yun, ano, sunod ko na discussion for water system naman na ano. Ito, simple lang naman to. So, makikita nyo dito, dalawang source. So, may tatlong gate valve. Just in case na hindi nyo gagamitin itong ano, water pump, motor pump nyo. So, off nyo lang yung gate valve dito para yung sa may source natin, papunta dito sa may filtration. Then, connected to the house na ground floor, meron tayong kitchen sink, lavatory, water closet. Anyways, yung sa loob, may ano tayo dito. May valve tayo, check valve, two-way. Isa papunta sa may water closet, isa para sa may bidet. And next is papuntang shower. And naglagay lang ako ng isa kasi garahe ito. Itong part, garahe ito. The next, papuntang itaas. Ito pala, actually, depende ito kung makaya to ng nawasa or makaya ng motor paitaas. Pero ito yung actual scenario ngayon na na-layout nila, may ganito. Pero sasabihan ko lang sa client, suggest ko na papalagyan natin ng pressured tank. Usually, commonly ginagamit sa hotel, pressured tank. At saka for limited space. Iba naman yung elevated water tank, iba naman yung pressure tank. So, pressure tank, mas maganda para uh, habang umaandar yung motor at saka may pressure tank tayo, uh, may may karagdagang water pressure para ipaakyat yung tubig dito sa taas. Anyways, sa sunod naman yan. So, ito, uh, papunta sa itaas. May gate valve din pala tayo dito. Just in case na tawag niyan. Purpose nito, kung usually purpose ng mga gate valve, maliban sa sinasarado o dinadivert niya yung flow ng tubig, sinasarado niyo ito. Example, kung may masirang fittings sa itaas, so no need na i-shutdown natin yung buong system ng water system mo. So, para hindi maapektuhan yung sa ilalim, kaya ring gamitin yung ilalim na tubig. So, yung sa itaas lang yung kaya natin tawag niyan, ayusin. So, as well as ganito rin yung mga check valve din na to, ito rin yung purpose niya. So, pwede natin saraduhin kung may mga problema yung tubig. Ganun din. So, ito, papunta sa itaas. So, may lavatory din tayo dito, two-way na tawag niyan, two-way na check valve for water closet and bidet and shower. So, actually na-discuss ko na ata yung sa sanitary natin, which is uh,
may air vent tayo sa itaas, sa ilalim at saka sa itaas at saka ah, yung ating sanitary line connected na rin sa may ating three chamber septic vault or septic tank common term sa atin. So ito, three chamber to. And with clean outlets. Linagyan ko ng mga clean outlets kung mapapansin ito. Purpose yan kung may bara. Ito yung pang ano natin, pang tulak ng bara. Pang linis. Anyway. So ayun. Dalawang floor drain per CR. Then, okay. Yan. So far, ito na yung kabuuan natin. Yun. And shout out pa pala kay Architect Team, Joel Chinasares. Uh, Salamat pala sa may components na nabigay mo. So, i-convert ko na ito sa 2D and 3D sa AutoCAD. Na ano ko na, natapos ko na yung sa may tawag yun, sanitary. Yung hindi ko na lang nalagay is ito, yung sa may water line natin ano, na 2D at saka 3D. Then, next ko naman bukas is ang sa rainwater na layout pero actually hindi ko napapakita yun. Siguro ano na lang. Last ko is electrical. Electrical na lang i-discuss ko last. Matapos yung electrical, discuss ko na lang sa plano din. Ang next ko na lang is uh, ipipresent ko na lang sa inyo yung checklist sa building permit kung ano na yung mga documents na natapos ko. Then, goods na tayo for submission. Okay. Sige. Yun lang po. Anyway, sa testing, pwede rin kayong mag-test. May mga uh, portable test kit para malaman yung physical at saka yung chemical ano ng tubig natin. So, meron tayo yun. And ito po is siguro additional ano ko na lang siguro sa kay client is kung mapatest naman ito uh, para sa safety, maglalagay tayo ng chlorinator. Actually, may portable rin naman na chlorinator na ano na adjust mo na lang yung recalibrate mo na lang yung ano yung tawag niyan yung electronic system niya. Saksak na lang. Siya na lang mag siya na lang maglalagay ng chlorine mismo, mag-i-inject ng chlorine mismo sa system kung ilan yung amount per flow ng tubig natin. So, yun. Uh, Sige. Thank you.